Hi guys, nandito ako ngayon sa metro, sa train. Marami kasi nag-i-inquire sa inyo kung ano ba daw yung mas okay, nasa bahay or nasa labas. So, malaki po ang difference in when it comes to savings. Meron lang sa labas ay freedom, pero kailangan mong mag-budget talaga sa pera kasi magastos, lahat-lahat nandyan. Whereas, nasa loob ka naman ng bahay, ang paproblemahin mo lang ay padala mo sa Pinas. And then, pag nakapagpadala ka na, okay na, kahit meron ka na lang matira na konti sa'yo, okay na yan. Survive ka na sa isang buwan. Diba? And then, pwede ka pang kumuha ng tubig sa client mo, bigas, food, prutas, ano pa ba, lahat-lahat, biscuits, Nescafe. Kung nasa labas ka, bibilhin mo yung mga tubig, Nescafe, sugar, ultima sugar. Kailangan mong bumili ng sarili mong blanket, sarili mong unan, sarili mong, ano pa ba, sarili mong asukal, asin, tuyo, suka, lahat-lahat. Kailangan mong bibilhin yan. And, hindi ko naman sinasabi na mahirap ang buhay sa labas. Sinasabi ko lang is magastos pag nasa labas ka, mas marami kang expenses compare kung nasa loob ka ng bahay. Kung nasa labas ka, kailangan mong may extra kang 500, 300. Halimbawa, ganito, transportation. Kailangan mong gumastos ng transportation kasi lalabas ka daily. Kailangan mong budget para sa room rent mo, Wi-Fi given na yan kasi free na yung Wi-Fi, electricity, water given na yan kasi all-in na yan sa mga partition. And sa loob ka ng bahay, may mga giveaways pa yan, diba? Nabibigyan ka pa ng mga damit or mga toiletries or mga personal needs mo. Pero pag nasa labas ka, ikaw po yung bibili ng mga yan. Yun yung kaibahan. Ang maganda lang sa labas, may sarili kang freedom. Once tapos ka na sa duty mo, ganito, tapos na ako sa duty ko, uwi na ako ng room ko. Kung ano man yung free time, anong gagawin ko sa free time ko, akin na yun. And then, mas kaya mong, halimbawa ganito, nag-aayos ako para sa sarili ko kasi may nai-encounter ako mga tao. Marami ako nakakasalubunga daily. Mas nai-engage ko yung sarili ko sa realidad sa labas. And nakikita ko yung daily, iba-iba yung encounter ko daily, which is medyo challenging, medyo exciting kung ano ba yung mangyayari mo for today. Kung nasa loob ng bahay, kung ano yung routine mo for this month, yun yung gagawin mo for this month, diba? Same routine daily. May mga naiiba lang minsan kung lalabas ganun. Pero dito sa labas, kailangan mo ding mag-allocate ng time kasi transportation allowance time ay kailangan mo estimate yung traffic, kailangan mo estimate yung pagdating ng bus. Kung tatanungin niyo ako kung masaya ba dito sa labas, yes, masaya. Mas gusto ko po yung buhay ko dito sa labas compare nung nasa bahay ako. Mas may sarili akong room, natatawag kong sariling room, nadidesignan ko yung room ko. And kahit napagod ako sa duty, sa buong araw na yan, may uuwian akong room ko. And then alam mo yung walang tatawag sa akin anytime kasi room ko yon. Walang tatawag sa akin na mag-uutos, wala. Kasi pag once tapos na yung duty mo, tapos na, uwi ka na sa bahay mo. Nandito na ako sa location ko, labas na ako ng metro. الرجاء الانتباه القطار المتجه إلى إكسبو 2020 سوف يغادر من وصف Ganito, after ng metro ko, sasakay na naman ako ng train, bus. Another payment na naman siya, pero pag once galing ka sa metro, same payment lang yan siya. Free na yung bus mo. And then, allocate time sa travel, sa traffic. Dahil wala nang naman yung aking NOL card, kailangan ko mag-recharge. So, ang recharge ko for today 5 dirhams lang. And yeah, kailangan meron tayong minimum balance sa ating NOL card na 7.50 dirhams kasi pag wala, magkakaroon po tayo ng fines na 200 dirhams pag once may chicken. Tayo lang natin yung bus, guys. Hindi naman mahirap
commute dito sa Dubai. Ano lang, basta sanay ka na and then alam mo yung bus number, yung saan station ka bababa, gano'n. So, ayan guys, nakauwi na ako dito sa aking room and then nakalimutan ko nagba-vlog pala ako. Ito, nagbihis na ako ng damit. And, yeah, umalis ako kanina, hindi malinis yung aking room. Kaya, walang makalat siya and then may mga hugasin pa akong pinggan, may mga labahin pa akong uniform. Kasi bukas ay Sunday, so day off ko bukas. And today ay Saturday. Nag-training lang kami dun sa office. And yeah, maglalaba. Yun lang yung gagawin ko. So today and tomorrow, parang half day ako today, tomorrow ay day off ko. And ito may bintana. Papakita ko lang sa inyo yung vlogs. Para siyang playground. So ngayon, wala akong gagawin. Actually, namili ako ng pag day off ko talaga, namimili ako ng mga kakainin ko. So, bumili ako nitong nuts. Ito siya ay 3 dirham. Then, my favorite raisins. 3 dirham din to siya. Ayan, 3. Kasi nag-stock talaga ako ng pagkain basta day off ko kasi nanonood lang ako ng movie. And caramel cup. Dingdong. Meron pa akong dingdong from last week. Ito yung mga stock natin kapag day off. Yan. So, yun lang yung sinasabi ko sa inyo na kapag nasa labas kayo, may free time kayo, pag once tapos na kayo sa duty nyo, uwi na kayo sa room nyo or either maggala kayo. Alam nyo yung may time kayo para sa sarili nyo. Hindi lang nakafocus sa client or hindi lang sila yung routine mo, may sarili kang mundo after work. So, yun yung maganda kapag nasa labas ka. Pero, before kayo magtatrabaho sa labas, i-make sure ninyo na kaya ninyo. Kasi, ang pag-start po ng buhay sa labas ay hindi madali. Kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng savings. May sarili kayong pera bago kayo mag-start. Hindi madali ang magbili ng mga gamit. Hindi madali ang maghanap ng room, ang mag-sustain ng bayaran every month. Kasi for sure, hindi ka naman agad-agad makapag-apply. So, pag-isipan mabuti, wag padalos-dalos. Kasi, mahirap ang buhay sa labas. And then, before kayo mag-apply sa labas, make sure ninyo na may mapapasukan kayo na mag-visa. Kasi dito sa Dubai, marami ang scammer. So, i-make sure ninyo na yung papasukan ninyong kumpanya ay bibigyan kayo ng visa. Hindi lang yung gagamitin yung grace period niyo or kung anumang visit visa na meron kayo. Dapat, magpo-provide sila ng visa sa inyo kasi marami dito sa Dubai ang walang papel, which is overstay, may mga absconding case or na-scam or naabutan ng grace period. So, pag-isipan lahat ng mga bagay lalo na nandito tayo sa labas or nandito tayo sa Gulf country. Ang maganda lang kasi kapag nasa bahay ka, wala kang problemahin sa visa mo, provided ng client. Pero pag dito ka sa labas, sariling sikap mo na lahat yan. Sino mag-visa sa inyo, sinong saan kayo kukuha ng daily food ninyo, pang sustain ninyo sa room rent ninyo, baka palayasin na kayo kasi hindi na kayo nakabayad, ganun. Although masaya ang buhay sa labas, pero hindi din siya madali, hindi siya madali. So, yun lang naman guys, yun lang yung kaibahan sa loob ng bahay tsaka dito sa labas. Yun lang yung na-compare ko as of now. And then kung may mga gusto pa kayong vlog natin, i-message na lang ako dyan sa baba and gagawa natin yun. Then, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And comment down below for more katanungan.